Ay mga backyard, what's up? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba namamatay ang mga inakay sa ating mga alagang parakeets budgerigar. So yan ang topic natin for today. So bago tayo magsimula mga ka-backyard, gusto ko munang i-update sa inyo dahil mayroon tayong sold out ngayon na ibon. So, i-deliver ko po ito pagkatapos ng vlog natin dahil mayroon tayong pet shop na nag-order sa ating mga inalagang ibon. So, ayan. So, umorder po si ma'am ng 3 pair ng parakeets budgerigar at saka isang English budgie. So, ito po ang order niya. So, pagkatapos ng vlog natin, i-deliver ko na ito. So, huwag na nating patagalin mga ka-backyard. Start na tayo sa topic natin. Kung bakit nga ba namamatay ang mga anak sa ating mga parakeets budgies. Yan ang topic natin for today. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, paki-like na din para lagi kang updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa ating mga alaga. So, huwag na nating patagalin. Start na tayo. So, bakit nga ba namamatay ang mga painakay sa ating mga inaalagang ibon? Lalong-lalo na sa mga parakeets budgies, mga cockatail, mga English budgie, at mga African lovebirds na inaalagaan natin sa ating mga area. So, unang dahilan mga ka-backyard, basal. O yung first time pa na breeder na isinasalang natin. So, ang mga ganitong parisan kasi, hindi pa sila masyadong may idea kung paano buhayin ang kanilang mga painakay sa loob ng nest box nila. Lalong lalo na sa mga nagsasalang na mga 6 months old, 5 months old. So kadalasan namamatay talaga ang mga painakay sa mga ibon nila. Dahil nga hindi pa sila marunong magsubo, hindi pa sila marunong mag-alaga ng kanilang mga painakay. So pangalawa mga ka-backyard, pagkabulabog. So, ang pagkabulabog po ay nakapagbigay po yan ng stress sa ating mga alagang ibon. Lalong-lalo na pag may mga itlog na sila o di kaya pag may mga inakay na, tapos nag-open ka sa kanilang nest box na hindi mo kinakatok. So, ang tendency po nun is mabulabog po ang iyong ibon at ang posibilidad is matapon po ang kanilang mga painakay o di kaya mamatay ang kanilang mga painakay dahil nga na-stress sila sa pagkabulabog. Pangatlo mga ka-backyard, malayo ang agwat sa mga painakay na inaalagaan ng iyong ibon. For example, nauna siyang na-hatch and then 7 days ang gap nila. So, pag hindi marunong ang iyong breeder na mag-alaga ng mga painakay, so kadalasan po yung nangyayari sa ating mga pairing na ibon na namamatay talaga yung mga maliliit na painakay na huling na hatch dahil nga masyado nang malaki yung nauna at yung iba is maapak-apakan. So yun po ang sanhi ng pagkamatay ng mga painakay natin. Pangapat mga ka-backyard, yung paghawak mo sa mga painakay ng iyong ibon na hindi mo pinapaliguan ng iyong kamay sa patuka. So, ang tendency niyan, kapag mayroon kang ibon na masyadong sensitive sa pangamoy sa kanyang mga painakay, so maaari pong mamatay ang iyong painakay dahil nga pag amoy ng hen is iba na po yung amoy. So, ang gagawin po ng hen is papatayin po niya ang kanyang mga painakay dahil ang akala niya is hindi nasa kanya mga painakay na yon. So, para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari mga ka-backyard, mas mabuti na ilublob mo muna ang iyong kamay sa patuka bago ka humawak sa mga painakay na iyong ibon. So, pasensya na nga pala kayo mga ka-backyard, masyadong maingay dito sa area ko kasi nag-iingay na naman yung mga manok ko. So, balik sa topic natin mga ka-backyard. So, ang palima mga ka-backyard, langgam. So, ito po ang dahilan kung bakit namamatay ang ating mga painakay. So, hindi natin maiwasan ang langgam. Dahil nga, nagbibigay tayo ng canary seed sa kanila. So, alam naman natin na ang canary seeds is mabango talaga sa mga langgam. Kaya, mas mabuti na
maglinis tayo palagi sa kanilang poop tree para maiwasan natin na langgamin ang ating mga ibon. At pangalawa mga kabakyard, pag may painakay ka na namatay sa loob ng nest box, so lalanggamin talaga niyan. So para maiwasan mo na magkakaroon ng langgam ang loob ng nest box sa iyong mga ibon, mabuti mag-chika 2 times a week. So ang pag-check mo niyan para secure na secure talaga ang iyong ibon. So bago ka mag-check sa nest box nila, dagdag tips ko lang sa inyo mga kabakyard, katukin nyo muna, kung maaari palabasin nyo muna ang hen bago kayo tumingin sa loob ng nest box para maiwasan natin ang pagkabulabog sa ating mga inalagang ibon. Ang pang-anim mga kabakyard, daga. So alam naman natin na ang daga is masyado talagang banta sa ating mga alagang ibon, dahil nga masyado silang aggressive pag once nakapasok na sa ating ibunan. So hindi talaga nila tinatadanan ng ating mga alagang ibon hanggat wala silang makukuha. So isa din ito sa dapat nating iwasan para maiwasan ang pagkamatay ng ating mga inakay, lalong lalo na pag mayroon tayong mga inakay na hindi pa masyadong kumpleto ang kanilang balahibo, tapos nakababa na sila sa nest box. So na-experience ko na yan ang ganitong scenario dito sa aking ibunan, na mayroon akong pairing dito na ibon na mayroon siyang inakay na 8 pieces po ang kanyang inakay, tapos ang isa doon is nakababa na at hindi pa kumpleto ang kanyang mga balahibo. So pag ganun ang nangyari, pag hindi natin natingnan ng maayos, tapos napasukan ng daga sa loob ng mga ibunan natin, at saka mayroong ibon na ganon na nakababa na inakay, so ang tendency po doon baka madali po ng daga. So mas mabuti na mag-observe tayo sa ating mga alagang ibon para maiwasan natin ang pagdadali nila sa mga daga. Pang-pito mga kabakyard, at ito ang panghuling dahilan kung bakit namamatay ang ating mga alagang painakay. So malnutrition. Ang malnutrition is maaari pong mamatay ang ating mga alagang painakay dito, dahil nga hindi po mabibigyan ng sapat na nutrisyon ang mga inakay nila. So ang dapat nyong gawin para maiwasan nyo ang malnutrisyon sa inyong mga alagang ibon is dapat magbigay kayo ng vitamins. So ang binibigay kong vitamins sa aking mga alagang ibon is nagbibigay po ako dito ng Vitamin Pro at yung essential vitamins. So yun po ang ginagamit kong vitamins sa kanila. At magbigay din kayo mga kabakyard ng mga gulay katulad ng kangkong, malunggay, talbos ng kamute, dahon ng alugbate, pichay at marami pang iba, para mayroong makuhang natural vitamins ang inyong mga alagang breeders na may mga painakay na inalagaan, para maiwasan natin ang malnutrisyon sa kanilang mga painakay. At saka magbigay din kayo ng soft food. So ang soft food po na ginagawa ko dito sa aking ibunan is nagbibigay po ako ng boiled egg, tapos nilalagyan ko ng chick booster, at saka yan po ang ibinibigay ko sa kanila para maging soft food ng aking mga alagang ibon. So maganda po yan sa mga ibon natin na may mga painakay, para mabilis lumaki ang kanilang mga painakay, dahil alam naman natin na ang itlog at ang chick booster is maganda talaga sa ating mga ibon na may mga painakay. So ayan lang po ang topic natin for today mga kabakyard, kung bakit nga ba namamatay ang ating mga painakay na ibon. So hanggang sa muli mga kabakyard, mag-deliver na ako nito ngayon. 1 hour later. At ngayon mga kabakyard, nandito na tayo sa Ayala Mall. So check muna tayo sa mga ibon natin. So ayan po sila, okay. So nakamotor lang po ako mga kabakyard papunta dito para hindi masyadong traffic, dahil masyadong traffic pag nasa bandang alas 12 po ng ng hapon ng oras natin. Kaya nakamotor lang ako. So ngayon waiting po ako sa mag-pick up sa natin, sa Parakeets at saka sa English Badgie. So ito po sila. At saka dyan po ang receiving area. So na-text ko na yung mag-receive sa ibon. So waiting na lang tayo na kukunin niya to para makauwi na ako.